Ang micro at nanoplastics ay nakakaapekto sa paglitaw ng buhay. Sa panahon ng pagbubuntis, ang katawan ng isang babae ay lumilikha ng mga ideal na kondisyon para sa paglaki at proteksyon ng fetus. Gayunpaman, kahit na ang inunan, ang pangunahing hadlang ng katawan sa pagitan ng ina at anak, ay hindi makakapigil sa pagtawid ng mga plastic nanoparticle. Ang isang pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Antonio Ragusa ay gumawa ng isang landmark na pagtuklas noong sila ay nakakita ng mga microplastic na particle sa inunan ng tao sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga natuklasan ay nagpakita na ang plastic ay maaaring tumagos sa isang lugar kung saan wala pang nakitang artificial na material, ang mismong kapaligiran kung saan nagsisimula ang bagong buhay. Ako ay nasa isang napakagandang lugar sa Italia, sa Sardinia, isang lugar na tinatawag na Piscines sa Solcis, sa timog kanluran ng Sardinia, kung saan naroon ang mga lumang lugar ng pagmimina. Ito ay isang napakalayo, magandang lugar kung saan walang anumang bagay sa paligid ng 6 o 7 kilometro. Habang naglalakad ako, bigla kong nakita ang mga maliliwanag, makulay, kumikinang na bagay sa dalampasigan. Tinanong ko ang aking asawa, ano ito? She looked at me a little puzzled and said, aba, plastic naman. Sabi ko, plastic? Paano makakarating ang plastic dito kung wala sa 7 o 8 kilometro sa anumang direksyon? She looked at me again with an expression that made it clear how little I understand and said, it comes from the sea, of course. At doon ay may pumasok sa isip ko. Kung ang plastic ay maaaring kumalat sa karagatan at mapupunta sa mga hindi nagagalaw na lugar, maaari rin itong maabot sa loob ng sinapupunan at sa loob ng katawan ng mga sanggol. Naturally, mula sa intuition na iyon, sinimulan kong ituloy ang linyang ito ng pananaliksik. Ako ay isang gynecologist, tumutulong ako sa paghahatid ng mga sanggol. Kaya alam ko ang tungkol sa mga plastic gaya ng iba, hanggang sa isang tiyak na punto. Ngunit nagsimula akong magbasa at mag-aral. At naabot ko ang ilang mga siyentipiko na nagtrabaho gamit ang mga mikroskopyo. Ang isa sa kanila ay isang napakatalino na propesor na nagtatrabaho sa kabilang panig ng Italia, sa rehiyon ng Marsh. Gumamit siya ng Raman microscope. Ang isang Raman microscopyo ay nagpapahintulot sa iyo na suriin ang mga tissue at matukoy kung mayroon silang mga plastic sa loob nito. Ngayon tinatawag namin itong mga plastic para sa pagiging simple. Ngunit syempre, ang terminong plastic ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga materyales. Mayroong 12 dosenang at 12 dosenang iba't ibang mga plastic. Sabihin nating ang mga ito ay maliliit na piraso, polymers, iyon ay walang katapusan na paulit-ulit na maliliit na piraso ng ilang partikular na materyales na ginagamit natin araw-araw sa buong araw. Kaya nagpadala kami ng mga inunan sa propesor na ito at gumawa siya ng mahusay na trabaho. Nahanap at natukoy niya ang mga plastic sa loob ng inunan sa unang pagkakataon. Ang artikulong na i-publish namin noong 2021 ay nagdulot ng kaunting iskandalo dahil ang ideya ng mga plastic sa loob ng inunan, sa loob ng aming mga sanggol, ay nakakagulat sa mga tao. Dahil ang plastic na nakikita namin sa mga karagatan ay ang parehong plastic na makikita namin sa huli sa mga bata. Ang micro at nanoplastics ay nakakaapekto sa isang bata sa sinapupunan. Ang plastic ay nagpapalitaw ng pamamaga at nakakagambala sa daloy ng dugo sa inunan. Nangangahulugan ito na ang fetus ay tumatanggap ng mas kaunting oxygen at mas kaunting nutrients, na nagdaragdag ng panganib ng intrauterine growth restriction, hypoxia, at preterm birth. Ang mas maraming plastic sa inunan, mas malamang na ang mga sanggol, sa kasamaang palad, ay ipinanganak ng wala sa panahon. At ang mga sanggol na ito ay malamang na mas maliit kumpara sa mga may mas mababang antas ng pagkakalantad sa plastic. Dapat nating kilalanin na ang napaaga na kapanganakan ay ang pangunahing problema na kinakaharap ng mga tao ngayon. Sa Italia, ito ay tungkol sa 7%. Sa Estados Unidos, kung saan ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay malinaw na hindi gaanong epektibo kaysa sa Italia. 12% ng mga sanggol ay ipinanganak ng wala sa panahon. Kaya, sa ganitong diwa, ang pagtaas sa bilang na ito ay mangangahulugan ng mas malaking pasanin para sa sangkatauhan. Sa biolohikal, para sa mga pamilya, at para sa lahat ng kasangkot, at syempre, sa ekonomiya. Para sa mga nagmamalasakit sa mga gastos. Alam natin na ang mga particle na ito ay maaaring makuha ng mga particle na ito na dumadaan sa inunan at pagkatapos ay matatagpuan sa embryo, at sa makatuwid ay nagpapahiwatig na sa napakaagang buhay. May exposure din tayo sa embryo.
Ang electrostatic charge na dala ng nanoplastics ay lalong mapanganib sa mga embryonic tissue, kung saan kahit na ang mga maliliit na pagkagambala ay maaaring humantong sa mga abnormalidad sa pag-unlad. Sa madaling salita, ang mga nanoplastics ay nagsisimulang makapinsala sa katawan ng bata kahit na sa pinakaunang yugto ng pagbuo nito. Sa nakalipas na 2 dekada, naitala ng mga doktor ang isang nakababahala na pagtaas ng mga congenital birth defects. Halimbawa, natuklasan ng mga mananaliksik na Tsino na sa China, ang rate ng naturang mga depekto ay halos triple. Ang mga katulad na uso ay naobserbahan sa ibang mga bansa. Ang isa sa pinakamabilis na lumalagong congenital abnormalities sa mga bagong silang ay ang gastroschisis, isang depekto ng anterior abdominal wall, kung saan ang mga loop ng bituka at kung minsan ang iba pang mga organo ay nakausli sa isang butas sa cavity ng tiyan. Ang pagkalat ng depektong ito ay tumaas sa nakalipas na 3 dekada. Halimbawa, sa Estados Unidos sa pagitan ng taong 1975 at taong 2012. Ang porsyento ng pagtaas sa gastroschisis ay mula 68% hanggang 263%. Dama-dami na rin ang mga bata na ipinapanganak na may hypospadias, isang kondisyon kung saan ang pagbubukas ng urethral sa mga lalaki ay nasa abnormal na posisyon. Sa Estados Unidos, ang insidente ng hypospadias ay tumaas ng humigit kumulang 17% sa nakalipas na 20 taon. Ang kamakailang lumalaking bilang ng mga kaso na kinasasangkutan ng congenital heart defects, Down syndrome, at iba pang mga anomalya sa pag-unlad ay naiulat din. Epekto ng micro at nanoplastic sa mga bata pagkatapos ng kapanganakan. Ang mga bata ay patuloy na nakalantad sa mga micro at nanoplastic na particle. Ang mga plastic na bote ng sanggol, packaging ng pagkain, at mga laruan ay lahat ng pinagmumulan ng kontaminasyon. Kapag ang isang bote ng sanggol na naglalaman ng maligamgam na tubig ay inalag, hanggang 16 na milyong microplastic particle bawat litro ang maaaring ilabas. Ang mainit na tubig at sterilisasyon ay lalong nagpapabilis sa prosesong ito. Bilang resulta, ang mga sanggol ay nakalantad araw-araw sa milyon-milyong microplastic particle at trilyong nanoplastics. Natuklasan pa ng mga siyentipiko ang microplastic sa gatas ng suso ng tao. Ipinakita ng pananaliksik na halos 40% ng mga sample ng gatas ng ina, isa sa mga pinakamahalagang mapagkukunan ng nutrisyon ng sanggol, ay naglalaman na ng mga mapanganib na plastic microparticle. Dahil sa kanilang mas mataas na metabolic rate at dalas ng paghinga, ang mga bata ay kumukuha ng mas maraming hangin, tubig, at pagkain sa bawat unit ng timbang ng katawan kaysa sa mga matatanda. Dahil dito, sa parehong antas ng kontaminasyon sa kapaligiran, ang kanilang mga katawan ay sumisipsip ng mas mataas na dosis ng microplastic. Bukod dito, ang mga proteksyon na hadlang sa katawan ng isang bata ay hindi pa ganap na nabuo. Nangangahulugan ito na ang mga plastic na particle ay maaaring tumagos sa mga tissue ng mas madali at may pansamas mataas na konsentrasyon. Halimbawa, sa mga batang wala pang 2 taong gulang, ang buto ng ethmoid ay hindi pa ganap na nabuo. At mas malawak ang mga butas nito, na nagpapahintulot sa mga plastic na particle na mas madaling dumaan sa mga olfactory nerves ng direkta sa utak. Ang plastic ay isang infiltrator, at higit sa lahat ang mga bata ang apektado nito. Sa aming siyentipikong artikulo na nakakuha ng maraming pansin at malawak na binanggit, tinawag namin silang mga cyborg na sanggol, ibig sabihin ay mga sanggol na gawa sa organikong material. Ngunit pati na rin ang hindi organikong material tulad ng plastic. Ang mga sanggol na ito ay mas maliit, sa pangkalahatan ay may mas maliliit na utak. At kakaunti ang napupunta sa mas mababang antas ng plastik sa kanilang mga katawan. Hindi sila ganap na malaya dito, dahil ang plastik ay nasa lahat ng dako, ngunit may mas mababang antas ng plastik. Dahil sa electrostatic charge ng micro at nanoplastic particle, pati na rin ang pagkakaroon ng bisphenols at phthalates. Ang endocrine at reproductive system ng mga bata ay partikular na mahina. Ang mga sangkap na ito ay nakakasagabal sa pagbuo at pag-unlad ng mga reproductive organ, na posibleng humantong sa pagkabaog sa bandang huli ng buhay. Dahil sa mga pang-agham na pagtataya na sa 2045 ay maaaring harapin ng sangkatauhan ng malawakang kawalan. Ang mga batang ipinanganak pagkatapos ng 2020 ay maaaring magkaroon ng mataas na posibilidad na hindi mabuntis ang kanilang sariling mga supling. Mayroon akong 2 maliliit na anak na babae, at para sa akin personal, lahat ng narinig namin ay nakakatakot.
Ang katotohanan ay hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang mga sakuna na kahihinatnan ng ating mga anak na nalantad. Sa micro-nanoplastics, gaya ng sinabi ni Dr. Ragusa, sila ay naging mga batang cyborg. Nagsisimula pa lamang tayong maunawaan ang buong sukat ng katotohanan ito. At talagang nakakasakit ng puso na tingnan ng maliliit na bata at mapagtanto na maaaring hindi na sila magkakaroon ng sarili nilang mga anak. Not to mention na nasa panganib na ang buhay nila ngayon. Nasa panganib din ang immune system. Sa maagang pagkabata, natututo pa rin itong makilala sa pagitan ng mga kaibigan at mga kalaban. Ang pagkakalantad sa microplastics ay maaaring makagambala sa prosesong ito na nagdaragdag ng panganib ng mga allergy, eczema, hindi pagpaparaan sa pagkain, at kahit na mga sakit sa autoimmune. Ngunit mayroon din itong pangmatagalang mga kahihinatnan kung saan tinutukoy ng cell programming ang mga sakit na magpapakita ng kanilang sarili kapag ang isang tao ay umabot sa pagtanda. Ibig sabihin, sa 40 o 50 taong gulang. At ito ay mga sakit na kasalukuyang napakalaki, kung hindi man ay lubos na nakakapinsala, sa ating mundo. Ang mga ito ay ang tinatawag na non-communicable disease, obesity, hypertension, diabetes, at metabolic syndrome. Ang utak ng isang bata ay lalong mahina sa mga unang taon ng buhay. Isang kritikal na panahon ng mabilis na pag-unlad ng sistema ng nervyos kapag ang mga neuron ay nabuo at ang mga komplikadong koneksyon sa neural ay naitatag. Gayunpaman, ang electrostatically charged nanoplastic ay maaaring makagambala sa mga maisla na prosesong ito sa pamamagitan ng pag-udyok sa pamamaga, pagkasira ng mga immature nerve cells, at paghadlang sa kanilang pag-unlad. Bilang resulta, ang memorya, atensyon, at mga kakayahan sa pag-aaral ay maaaring may kapansanan. At ang emosyonal na kawalang tatag ay maaaring lumitaw. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpakita bilang pagkabalisa, kahirapan sa pag-aaral, at mga yugto ng pagsalakay. Bilang karagdagan, ang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na link sa pagitan ng pagkakalantad sa micro at nanoplastic at ang pagbuo ng mga autism spectrum disorder. Dahil sa lawak ng pinsala na maaaring idulot ng electrostatically charged micro at nanoplastic sa katawan ng tao, maaaring kailanganin ng siyentipikong komunidad na suriin ang kanilang posibleng papel sa mabilis na pagtaas ng autism. Nang mas malapit, para sa akin bilang isang ama, nakakasakit ng puso na mapagtanto kung gaano talaga kawalang depensa ang ating mga anak. Ang micro at nanoplastics ay nagsisimulang